Mga kababayan, ngayong araw po ng Lunes, September 15 na po, 2025. Ilang bahagi po ng Visayas at Luzon hindi pa rin ligtas sa banta ng sama ng panahon o low pressure area na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. So aalamin natin kung ito yung magiging isang ganap na bagyo bago lumabas ng PAR. Aalamin din natin ang posibleng pagbabalik ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa at ang mga lugar na apektado ng easterlies, kasama na ho dyan ang mga localized thunderstorm na lalo na bandang hapon at sa gabi nagpapaulan. Kung bago ka lang, no, kahit like lang po, okay na po ako doon, mga kaibigan, mga kababayan. Masaya na ho ako doon. Maraming salamat. So ipapakita ko sa inyong mabuti yung ating pinaka-live radar, no. Meron pa rin po kasi tayong low pressure area na nasa loob pa rin po ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan ngayong gabi ay lalabas na ito ng PAR. So kung makikita nyo, ito pa rin po yung low pressure area. Sa ngayon ho, no, sa pinaka-updated na data natin ay meron po siyang lokasyon na 115 kilometers north of Coron, Palawan. Nakikita nyo, talagang yung direction niya, no? Talagang dinaanan niya, no, yung ating Philippine landmass, pero hindi ho siya nalusaw. Sa ngayon ay may lakas itong hangin na 30 kilometers per hour at yung category ho niya ay nasa unlikely. Pag sinabi ho natin unlikely yung category ng isang low pressure area, maliit yung chance nito na maging isang ganap na bagyo o tropical depression kasi doon na muna nanggagaling yan, tropical depression, mahinang bagyo. Sa mga susunod na 24 oras hanggang 48 hours at malaki din yung chance nito na malusaw, no, habang papalayo, no, o papalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero kung mapapansin ninyo, kanlurang bahagi nandyan ang epekto ng habagat, no. Ang habagat naka-monsoon break, pero kapag mas lumapit pa itong LPA na yan, nakikita nyo yung pinakamata na yan. Pag mas lumapit pa yan, possible o mas mataas din yung chance na muling bumalik ang epekto or mag-intensifies ang southwest monsoon or habagat. Nakasuporta dyan itong easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling ho sa karagatang Pasipiko. So alamin natin kung magiging bagyo pa ba ito, no? Ang susunod na bagyo tatawagin natin bagyong Marisol, pero wala pa naman. Titignan ho natin yung mga senaryo kung ito yung magiging isang ganap na bagyo kahit nakalabas na o papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility habang tinatawid niya po, no, ang kanlurang bahagi ng ating bansa. So dito muna tayo sa ating tinatawag na forecast weather condition. Sa area ho ng Metro Manila, ito makinig po kayo mga kababayan, sa Ilocos Region po, sa Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ho ng Cagayan Valley, Central Luzon, ayan po, no, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region at Camarines Norte. Ngayong araw po ng Lunes, ang weather condition po dyan or lagay ng panahon, patuloy pa rin po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Yung ibig sabihin nun, yung kalat-kalat pa rin na pag-ulan at sinasamahan niya ng mga pagkulog at pagkidlat, lalo na ho bandang hapon at sa gabi. So may chance pa rin ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag meron po tayong moderate to heavy rains anumang oras. So mas maganda ay monitor at tignan natin, no, yung pag-uulan at kung lalabas kayo, ugaliin nyo magdala ng payong jacket, kapote panlaban sa biglaang pag-uulan dahil kahapon, linggo, nakita nyo naman simula po madaling araw hanggang sa gabi, tuloy-tuloy ho ang mga pag-uulan. Medyo mahina lang pero consistent po. Ang ilang bahagi naman po ng ating bansa mga kaibigan, yung mga hindi ko nabanggit dito sa Luzon, yung mga hindi ko rin nabanggit sa Visayas at Mindanao ay patuloy din pong maapektuhan ng mga localized thunderstorm. So asahan natin dyan ng partly cloudy to cloudy skies pa rin po with isolated rain showers or thunderstorm. Ngayon, tignan muna natin dahil po sa epekto nitong low pressure area, meron pa rin po tayong nakataas na heavy rainfall warning dahil sa LPA, no, kahit medyo papalayo na yan. Ngayong araw po ng Lunes, September 15, meron pa rin tayong chance ng 50 to 100 mm sa dami ng ulan dito po sa Rizal, Aurora at sa Quezon. So ngayon, pinapaalalahan ng mga lugar na yan sa banta ng mga posibleng pagbabaha, no? Lalo na may problema tayo ngayon sa mga drainage. So linisin na natin yung mga basura dyan para in case po na biglang bugso ng pag-ulan ay makakadaloy ng maayos yung mga tubig. So maging handa rin yung mga nakatira malapit po sa panan ng bundok, yung mga malalapit po sa mga ilog, mag-ingat din po kayo dyan. Ngayon, tignan na natin, no, etong LPA na yan kasi marami nagtatanong sa atin kung ito nga ba ay magiging isang ganap pa na
bagyong Marisol o tropical depression. Sa ngayon ho, nakita naman natin consistent ho siya at hindi nagbabago. Unlikely ito na category bilang isang LPA. Ibig sabihin, mas mababa pa siya sa low chance na maging isang ganap na bagyo. So, ang chance naman na ito ay posibleng kapag nakalabas na ng ating Philippine Landmass at ng Philippine Area of Responsibility, doon pa lang siya posibleng mag-intensifies. Pag sinabi natin intensifies, yung biglaan pong paglakas. Kahit sabihin natin low pressure area, possible yan na maging high chance na LPA at maging isang ganap na tropical depression. Pero that time naman, nakalabas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon mga kaibigan, yung chance naman na muling lumakas o muling bumalik ang epekto ng habagat dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kung makikita nyo walang habagat, no? Yung sirkulasyon ng hangin na yan, ito po, no? Makikita nyo yung pababa na yan. Tapos meron pa dito sa may bandang silangan po ng Luzon. Kung nakikita nyo, yan yung maalinsangang hangin. O yung tinatawag natin na easterlies. Nakita nyo naman, no? Medyo makulimlim panahon lalo na kahapon at nung Sabado. Tapos mainit. Yun ho yung epekto ng easterlies. Mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Siya po yung umiikot ngayon. Kaya ang sinabi ko sa inyo, kapag may easterlies tayo, yung chance ng mga low pressure area na maging isang ganap na bagyo ay napakababa. Parang ang senaryo para ganito, mas mabilis yung maintindihan. Easterlies yan yung tagapatay, no? Or yan yung kumokontrol sa LPA para hindi maging isang ganap na bagyo. Ang epekto naman ng habagat ay pinapalakas niya yung low pressure area. Ganon din ng LPA, pag malakas, pinapalakas ang habagat. Nagtutulungan ho sila. Kung nakikita nyo itong low pressure area, wala siyang sirkulasyon ng hangin. Kung meron man, napakahina. Wala siyang sinasabi natin na spiral clouds na nakapalibot sa kanya. Pero yung nakikita nyo na yan, yan yung nagbibigay din ng sama ng panahon at merong mahihinang mga pag-uulan yan. Pero at least, no, hindi siya category biglang isang banta na magiging malakas na bagyo. So sabihin na natin na maging bagyo ito bago lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi na yan lalakas into typhoon hanggang super typhoon category. Yung ibang mga kababayan kasi natin pag nakarinig po ng bagyo, ang iniisip nila agad malakas na or super typhoon o typhoon category. Natakot na po kasi mga kababayan natin sa ibang balita na kung saan makikita nyo, no? Wawasakin daw ang Luzon, ganito, ganyan. Nakakatakot. So hindi naman ito direktang dapat pangambahan dahil low pressure area ito na unlikely. Do sabihin na natin unlikely ito ay napakalimit o napakaliit ng chance na maging isang ganap na bagyo yan sa mga susunod na mga oras. Pero syempre, i-consider pa rin natin yung habagat. Kapag lumakas, posible din na palakasin niya yan. So ngayon, tignan po natin yung tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Pasok po ito sa week 1 natin, no? Nagsimula yung week 1 natin sa ating tropical cyclone threat potential nung September 12 pa po hanggang September 18. So dalawang LPA. So after nitong low pressure area na yan, ay may panibagong LPA naman na mabubuo dito po sa may bandang silangan po ng Luzon. Dito banda mga kaibigan, diyan sa may sirkulasyon ng hangin ng easterlies malapit sa Philippine Sea. Kung makikita nyo, nasa moderate to low chance yan na maging isang ganap na bagyo. Pero hanggat wala pa naman, may mga posibilidad pa yan na pwedeng mangyari o magbago. Ito kasing LPA na yan, nung lumabas yan, wala ho yung pinakasentro, pinakamata niya. Wala ho ito, yung bilog na yan. Wala ho yan. So possible din na ganun ang mangyari sa panibagong low pressure area na mabubuo. So week 1 natin, September 12 hanggang September 18, no? So i-take note natin yan para din alam natin kung kailan mabubuo yung low pressure area. Alam nyo, bantay sarado talaga natin ng LPA at mga bagyo, no? Kaya nga po, nagpapasalamat ako sa mga nakikinig po at nagtsatsaga manood ng ating update sa lagay ng ating panahon. So sa week 2 naman natin, ito, no? Magsisimula yan September 19 hanggang September 25. Dalawang LPA din ang ating nakikita dyan na posibleng mabuo dito po sa may bandang kanluran ng ating bansa. Ito medyo delikado din to. Kapag dito kasi nabuo sa may bandang kanluran ng ating bansa, yung habagat ang possible na lumakas dyan. Hopefully, pag-pray natin na walang habagat bago siya mabuo at yung easterlies na magtaboy dito sa LPA na yan. Yung isa pa na nakikita natin sa week 2, dito pa rin, no? Dito sa area na yan. Sa silangan po ng Luzon, dito po, dito banda sa may sirkulasyon ng hangin na yan. Isang LPA, low pressure area na moderate to low chance na maging isang ganap na bagyo ang ating nakikita dyan at posibleng banta ng panibagong bagyo. Sa ngayon, wag muna natin isipin na may bagyo agad na mabubuo dahil mga low pressure area yan. At para din malinawan kayo mga kaibigan,
easterlies, mainit na hangin din na isa sa dahilan kaya nagpapaulan po sa ilang bahagi ng ating bansa. Yung mga biglang bugso naman sa hapon at sa gabi, yung napakalakas talaga, mga localized thunderstorm yon. Kapag ito, pansinin nyo, pag uminit po sa umaga hanggang sa tanghali, sobrang maalinsangan, expect na natin bandang hapon at paggabi ay sobrang magkakaroon po ng mga malalakas na pag-uulan. Halos ilang araw na rin tayo na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan pero wala namang bagyo. Ang bagyo kasi bugsuan lang yan, no? Ilang araw, ganyan. Pero ang mga localized thunderstorm, habagat, easterlies, yan ay pang matagalan po nagbibigay ng sama ng panahon or makulim ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. So ngayon, yung mga paalala ko, eto, no, yung mga hindi nagsasawa, salamat ho sa inyo. No? Unang-una, linisin ho natin yung mga lugar natin, lalo na dito sa Metro Manila, no? Meron mga issue dyan ng flood control, naisingit ko ho, no? At yung mga basura, sana ho hindi na makisabay. Linisin natin para hindi po nagbabaha. Alam nyo, actually dito sa area ng Visayas, medyo maganda yung lugar at medyo disiplinado yung mga tao. Yung mga basura talaga hindi nakakalat masyado at hindi masyadong polluted. Kaya naman po makipagkaisa tayo na maglinis ng mga basura, plastic, tanggalin natin, hindi yan babara sa kanal. Pag hindi yan bumara sa kanal, yung flow ng tubig maayos at hindi po magkakaroon ng biglang pagbabaha. Kasi pag bumaha ng biglaan, ang sisi natin sa gobyerno agad. Pero syempre, hindi natin nakikita yung maliliit na bagay o maliliit na detalye tulad ng mga basura. So, pangalawa din mga kaibigan, is safety natin ng ating mga importanteng gamit. Ngayon, nagpapaalala na ako sa inyo, nung nakarang araw, nagkaroon ng pagbabaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, Visayas at sa Mindanao dahil sa mga localized thunderstorm. Huwag tayo maghintay ng bagyo, saka pa lang tayo maghahanda. Mas maganda na as early, mas maagap tayo, no? Unahan natin yung bagyo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So, yung pangatlo naman natin, is safety natin or i-check natin yung ating mga kabahayan, yung mga bubong, mga light materials, mga yero kung medyo alanganin na, palitan na ho natin para hindi tayo maabala, no? Ang hirap kasi ipako nyo maigi o kaya itali kung ano man yung kaya, no? Makipagtulungan tayo sa ating mga kapitbahay o mga kakilala sa LGU, lumapit tayo, magbibigay naman sila ng mga tulong, ganun. At yung ito pa, dagdag pa natin, mag-imak ho tayo ng sapat na pagkain na tatagal ng ilang araw dahil lang hirap po pag utos tayo ng utos sa mga anak natin, no? Actually, may mga ganun ho at bili tayo ng bili sa tindahan, no? Pa isa-isa, 1 kilong bigas, ganyan. Alam ko naman yung ba, isang kaig, isang tuka, pero alam nyo kung kaya naman natin mag-ipon kahit paunti-unti gawin natin. Kasi tayo rin naman ang mahihirapan paglabas tayo ng labas tapos masama ang panahon, lagi pong umuulan. At eto pa mga kaibigan, yung mga nakatira din malapit sa mga low-lying areas, malapit po sa mga ilog, no, paanan ng bundok. Kung kinakailangan natin umalis, mag-evacuate tayo, lumipat tayo sa ibang lugar, makipag-ugnayan tayo sa LGU para hindi tayo mapapahamak kasi may mga trahedya na nangyari na hindi natin inaasahan. Minsan kahit walang bagyo, mga localized thunderstorm, kaya rin magpaguho ng mga lupa yan, lalo na sa hindi maayos or yung mga nakakalbong mga puno sa kabundukan. Mag-ingat po tayo. So muli, itatake yung opportunity, nandito kayo ulit, no? Ngayong araw ng Lunes, September 15, magbabahagi ulit po ako ng Bible verse, no, sa inyong lahat, no? So kung nakaabot ka sa dulong to, ay mapalad ka ho, kaibigan, kapatid, no? So narito na ho ang ating Bible verse of the day. Sa unang Korinto, chapter 13, verse 4 hanggang 6, kaibigan, kabayan, kapatid, narito po ang sinasabi. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi maiinggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. Tunay nga po, no, na talagang ang pag-ibig, no, ay very powerful. Alam nyo, unang-una na, tayo pong lahat ay makasalanan, no? At ang patutunguhan talaga natin ay sa impyerno. Pero alam nyo ba, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Sa atin mga kaibigan, lahat ho tayo ay binigay niya ho ang kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at maligtas tayo at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. So walang gagawa ng ganyan kundi ating Panginoon lamang, no? Ang Diyos Ama lamang. Dahil binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. At ang sinumang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi mapapahamak. Kapag ang ganyan na nangyari mga kaibigan, no, ay talagang makikita nyo yung sinasabi natin na unconditional love. So balikan natin yung ating topic. Ang sinasabi dito ang pag-ibig. Ikaw kaibigan, ikaw kapatid, naranasan mo na bang umibig? Or nakita mo na ba yung ganitong klaseng pagkatao, karakteristik ng isang tao?
yung tipong hindi matiisin, magandang loob, at hindi po mainggitin o mapagmalaki o hindi mayabang o hambog. Alam nyo, may mga ganyang tao. At kung oobserbahan nyo sila, yung pag-ibig na meron sa kanila, talagang nakikita natin, lahat ito ay nanggaling sa Bible. May mga bagay kasi na ang hirap gawin, no? Tulad na lamang yung kapag tayo ay umibig sa ating kasintahan, sa ating asawa o sa ating nililigawan, humihingi tayo ng kapalit, no? Siyempre, wala namang may gusto na iibig ka tapos hindi ka rin iibigin, no? Medyo hindi maganda yon. Pero ang ating Panginoon, kapag hindi natin siya iniibig, tayo iniibig pa rin niya. So, hindi siya humihingi ng return sa atin. Pero siyempre, dapat kapag tayo ay tunay na mananampalataya, iniibig natin ang ating Diyos, no, ating Panginoon. Dapat sinusunod po natin ang kanyang mga utos. Para sa akin mga kaibigan, no, mas magandang taglayin natin yung mga bagay na ito. Kapag tinaglay po natin ito, alam nyo, sobrang napakasarap ng buhay, napakamaginhawa. Alam nyo yung tipong wala kang galit sa iyong kalooban, hindi ka mainggitin, hindi ka mayabang, hindi ka nasusunod sa sarili mong kagustuhan, hindi mo ipinipilit yung gusto mo. Minsan kasi, yung mga gusto natin na hindi naman nakakabuti, ipinipilit natin sa ibang tao. Tulad na lamang, ipinipilit natin yung pag-ibig natin sa taong hindi naman dapat pinaglalaanan ng pag-ibig. Pero pag sa Panginoon, hindi natin magawa. So mas maganda yung pag-ibig natin, unahin natin, first love natin ang Diyos, ang Panginoong Jesus, no? At secondary na lamang kung sino man yung ating mamahalin. Dahil talagang yun ang napaka-importante. Alam nyo, may mga bagay talaga tayo na dapat susundan. Ang Bible, yung pinakamapa natin yan. Nandyan lahat ng mga bagay na iniisip natin. Mga problema, pagsubok, about sa pag-ibig, nandyan po. So mas maganda kahit short Bible sharing lang, no? Magbasa tayo ng Bible verse. Kahit yun lamang pagbulay-bulayan natin mga kaibigan. Hindi naman kailangan babasahin nyo ang buong Biblia, no? Hindi nyo maintindihan agad-agad yan kapag walang guide ng Holy Spirit. So unti-unti lang, tulad na aking ginagawa dito sa aking channel. Yung nakakaabot sa dulo na ito, ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, no? At kung bago ka lang, no? Please, kung nakaabot ka hanggang dito, ito sa pinakadulo na ito, paki-comment naman po ng yung pangalan at kung taga saan ka. Kaibigan, kabayan, kapatid, yan muna ang ating short update, no, sa lagay ng ating panahon. Nasa unahan at dito sa dulo naman ang ating Bible sharing. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.